Recently kasi, nanonood ako ng Ang Mutya ng Section E. So, Ang Mutya ng Section E, hindi ko alam kung anong year to nagawang story. Kasi nga, wala na akong alam sa mga Wattpad stories of the recent times. I would say, andun pa rin talaga yung cliches of a typical Wattpad story na hindi ko in-expect na nag-survive pa rin siya up to this day. Siguro naisip ko, akala ko maiiwan na siya sa 2014. Hindi rin naman kasi siya perfectly produced. Actually, like, ang dami kong gustong sabihin about sa editing niya, sa, okay, sige, sa acting. Hindi siya super bad. Kung naaalala niyo si Nadine Lustre at si James Reid sa Diary ng Pangit, I feel like parang ganun yung atake ng acting sa Ang Mutya ng Section E. Kasi I feel like fitting siya. Kasi Wattpad adaptation siya. Feeling ko isa siya sa mga piece of media na hindi naman nanghihingi ng sobrang taas na expectations from you as an audience. Favorite ko yung casting kasi favorite ko yung pagkakakas kay Ashtin. Gusto ko rin yung pagkakakas kay Rabin tsaka kay Andres. Feeling ko they did well sa casting ng 3 main characters. Sabihin natin na nasa 5 feet, 5'2", kasi usually ganoon naman yung height ng mga female characters sa Wattpad. Na siga-siga, na makakapagpatiklop sa mga bad boy na to. Ashtin, te. It just makes sense. Feeling ko, perfect talaga yung casting ng Ang Mutya ng Section E.